Ngayon, balikan na natin tong bagyong Aghon, ang unang bagyo natin ngayong taon. Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Kanina ng umaga, itinaas na sa Tropical Depression category o ganap na nga naging isang bagyo itong ating binabantayang sama ng panahon sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito po ay binigyan ng local name ng Pag-asa na Bagyong Aghon o ang unang bagyo natin ngayong taon. Ang Bagyong Aghon po ay huling namataan ng Pag-asa sa layong 240 kilometers east o silangang bahagi ng Surigao del Sur. Dito po ay may taglay na lakas ng hangin na umaabot sa 45 km per hour malapit sa kanyang gitna at may pagbugsong umaabot sa kuminsan nasa 55 km per hour. Ito nga po ay nasa Tropical Depression category. Mabilis po itong kumikilos sa 30 km per hour pa west, northwest, papalapit sa ating landmass o kalupaan. At inaasahan din natin ang unti-unting paglakas nitong Bagyong Aghon. So narito po muli ang official forecast track ng Pag-asa para sa Bagyong Aghon. Pinapakita dito ang inaasahan nating pagkilos ng Bagyong Aghon pa west-northwest papalapit nga sa ating landmass o kalupaan. So unti-unti po yung babaybay dito sa eastern section ng Mindanao at eastern section ng Visayas. So posibleng bukas, yan po ay lumapit o dumikit dito po sa eastern section ng Visayas. So sa ngayon, hindi pa rin po natin inaalis ang possibility na ito po ay mag-landfall dahil pasok sa ating cone of probability itong landmass o kalupaan ng eastern section ng Visayas at ilang bahagi ng Bicol region. After po niya bumaybay dito sa gilid ng eastern Visayas at Bicol region, yan po ay magre-emerge dito sa eastern section ng Central Luzon at magre-recurve papunta dito sa itaas ng bahagi ng Northern Luzon at tuluyan ng lalayo sa ating bansa sa darating na Lunes hanggang Tuesday. Again, kung papansinin nyo yung ating cone of probability, meron po yung possibility na sumayad pa o sumubsub pa ng konti or kumana ng bahagya, mag-travel o bumaybay dito offshore sa dagat lamang papunta dito sa eastern section ng Central Luzon. Ganun pa man, medyo malawak po yung radius nitong ating binabantayang bagyo. Nasa 200 kilometers po ang kanyang radius or nasa 400 kilometers yung kanyang kabuuang diametro. Although gumigilid lamang yan sa ating bansa, magpapaulan po yan sa malaking bahagi ng ating bansa, particularly dito sa Mindanao at area ng Visayas. At habang umakyat pa po yan, dito naman sa malaking parts ng Luzon. Samantalang nakataas po ang signal number 1 para po sa Luzon, diyan po sa may Sorsogon City, kasama na po dyan ng Albay, Manito, Legazpi City, Tabaco, kasama na po dyan ng Rapu-Rapu, Santo Domingo, Malilipot, Bacacay, Malinaw at Tiwi. Signal number 1 din po sa may Catanduanes, Camarines Sur, kasama po dyan ng Caramoan, Garchitorena, Presentacion, Sagnay, San Jose, Lagonoy at Tigaon. Para naman sa Visayas, nakataas po ang ating signal number 1 dito po sa may Eastern Samar. Kasama po dyan ng Samar, Northern Samar, maging dito sa area ng Leyte. Yan po ang mga lugar ng Babatngon, Tacloban City, kasama na po dyan ng Palo, Tanawan at Tolosa. Nakataas din po ang signal number 1 dito po sa may Southern Leyte. Kasama po dyan ang area ng Silago, Hinunangan, Hinundayan, kasama rin po dyan ang Anahawan, San Juan, Liloan, St. Bernard, San Ricardo, Pintuyan at San Francisco. Para naman sa Mindanao, nakataas din po ang signal number 1 dito po sa Dinagat Islands, Surigao del Norte, kasama po dyan ang isla ng Siargao, Bukas Grande, Group of Islands, maging dito sa Surigao del Sur. Yan po ang mga area ng Carrascal, Cantilan, Madrid, Carmen, Lanusa, Cortez at Tandag City. Para naman sa pag-ulan, although offshore o nasa dagat pa yung sentro o gitna ng Bagyong Aghon, yung kanyang bulto ng kaulapan o yung kanyang panglabas na kaulapan ay nasasakop na itong malaking bahagi ng Visayas at area ng Mindanao. So yung ating bulto ng malalakas na pag-ulan ay nasa western section ng gitna ng Bagyong Aghon. So asahan po natin ang mga scattered o kalat-kalat na pag-ulan na kuminsan ay malalakas na pag-ulan dito po sa eastern section ng Visayas. Kasama na po dyan ang northern portion ng Mindanao at ito pong rehiyon ng Caraga. So minsan po meron tayong malalakas na buhos ng pag-ulan na may kasamang pabugso-bugsong hangin. So mag-ingat po tayo sa anumang posibleng epekto nito gaya ng mga flash floods at landslides at pagtumba ng puno at mga bahay na gawa sa light materials. Ang natitirang bahagi naman ng Visayas at malaking bahagi ng Mindanao ay mananatiling maulap ang panahon at posible rin po yung mga scattered o kalat-kalat na pag-ulan. Kung minsan may kasama ring thunderstorms. Umaabot din po yung ating mga kaulapan dito po sa area ng Quezon at Bicol region na kung saan posible rin po yung mga scattered o kalat-kalat na pag-ulan dyan. Ito pong mga thunderstorms dito sa eastern section ng Northern Luzon, dyan po sa may area ng Aurora, Isabela at Cagayan ay mga localized o isolated lamang. At habang umaakyat pa nga ang Bagyong Aghon, mas madadagdagan pa yung ating mga pagulan sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao at yung mga areas naman sa Luzon ay maapektuhan na rin ang kanyang panglabas na kaulapan habang kumikilos itong Bagyong Aghon pa west-northwest papalapit
sa ating landmass. Mamayang gabi hanggang bukas kapag nakadikit na po ang bagyong Aghon dito sa eastern section ng Visayas, malaking bahagi po ng Visayas, kasama na po dyan ang Bicol Region at ilang bahagi ng Mimaropa, maging dito sa area ng Quezon ay masasakop ng kanyang kaulapan na may kasama po yung mga pagulan at thunderstorms. Ang ating bulto ng mga pagulan ay concentrated din po dito o yung malalakas nating pagulan ay nandito po sa malaking bahagi ng Bicol Region and eastern section ng Visayas na kung saan yan po yung medyo malapit sa gitna o sentro itong bagyong Aghon. At dahil nga medyo malawak yung kanyang kaulapan, medyo maulap din ang panahon natin dito po sa hilagang bahagi ng Mindanao. Kasama na po dyan ng Caraga na kung minsan may kasama rin po yung mga pag-ulan at pabugso-bugsong hangin. So ito po yung crucial times natin mamayang gabi hanggang bukas habang dumidikit po o lumalapit yung gitna o sentro ng bagyong Aghon dito po sa ating landmass o kalupaan. If masumubsub pa ng kaunti, ito pong bagyong Aghon mula Saturday hanggang Sunday, yung kanyang bulto ng kaulapan ay aabot din dito po sa area ng Metro Manila, Calabarzon at ilang portion ng Central Luzon. Kasama na po dyan ang area ng Aurora. Ito po ay magbibigay ng maulap na panahon na may kasamang pabugso-bugsong hangin at kung minsan meron tayong mga scattered o kalat-kalat na pagulan. At kung minsan din po meron yang kasamang mga malalakas na pagulan, lalong-lalo na kapag meron tayong mga thunderstorms. So again, paghandaan din po natin ang mga posibleng epekto ng mga pagulan nito at malalakas na bugso ng hangin dulot ng bagyong Aghon. So again, unti-unting kikilos papunta sa ating bansa o sa ating landmass, ito pong bagyong Aghon at gigilid po yan sa ating bansa. Mag-landfall man o hindi, yung kanyang malawak na kaulapan ay makaka-apekto po sa malaking bahagi ng ating bansa sa mga susunod na araw. So again, mula ngayon hanggang bukas, most parts ng Mindanao at malaking bahagi ng Visayas, kasama na po dyan ng Western Visayas, at southern portion ng Luzon ay apektado ng kaulapan at ng outer rain bands o panglabas sa kaulapan, ito pong bagyong Aghon. At habang umaakyat po yan, mas madadagdagan po yung areas na maapektuhan yan, lalong-lalo na dito po sa area ng Luzon. Kasama po dyan ang Western Visayas, Mimaropa area, kasama na rin po dyan ang Southern Luzon, Calabarzon, at maging dito po sa area ng Metro Manila at some portions ng Central Luzon. Kapag nandito na po sa Bicol Region, ang gitna o sentro ng bagyong Aghon. So yung ating crucial times nga ay mamayang gabi hanggang weekend dahil yan po yung pinakamalapit ang bagyong Aghon sa ating bansa. Again, mag-ingat po tayo sa mga posibleng epekto ng malalakas na bugso ng hangin at malalakas na pagulan dulot ng bagyong Aghon. Mamaya, tabayan na po muli ang ating update para dito sa ating binabantayang sama ng panahon. Muli, ito po ang iyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia.